So, naniniwala po ako sa sa hindi sa kasabihan that every creation or every human, every people is created uniquely. Na ako ay hindi kagaya ng lahat. Kayo ay hindi rin kagaya ng iyong katabi. Na bawat isa ay merong uniqueness, merong talent or merong skills. Naniwala po ba kayo doon? Magkakaparehas ba tayo? Hindi. Hindi, di ba? Magkakaiba tayo. At merong mga tao na napaka-unique na mga talent nila. Merong mga tao na kayang kumain kahit masakit yung kanilang ngipin. Di ba? Sinong ganyan? Kahit masakit yung ngipin, ang lakas kumain. It's, alulululu. Talent yan, talent. Meron din namang mga talent na kahit natutulog, kumakain. That's another talent yan, di ba? Hindi lahat kayang gawin yon. Sino kayang gawin yon? Ayun ako. Okay, yung isa pang talent na medyo rare is ang nag-gym. Kaya nyo ba itong gawin? Nag-gym habang kumakain? Naubo kasi ngayon, may sipon tsaka ubo yung gumagawa nito eh. Wala siya ngayon dito. And then, yung pinaka maraming makaka-relate dito is yung mga taong ang daming problema sa buhay, pero ang lakas pa rin kumain. Diba? Sino yan? Diba? Sa dami ng problema natin, pero meron tayong mga secret talent eh. Meron tayong mga hidden skills. Hidden skills na kahit ang dami ng problema, masakit yung ngipin, kain pa rin. Tulog na kain pa rin. Kahit ang dami ng problema, lubog na sa problema, mapa-family man yan, mapa-trabaho, mapa-financial, relationship, pero nakikita pa rin sa mesa. Ang saya pa rin. O, di ba? Tayo ba yon? Each and everyone po sa atin has that kind of uniqueness na pagka-create nga ng Panginoon. Merong mga iba yung mga karakter, merong mga ibang skills, talent, ano pa ba, capacities, yung mga potential. Iba-iba po tayo. At pagdating naman po sa sports, di ho ba, merong magagaling sa table tennis. Wala siya ngayon dito eh. Si Kuya Bon, wala sa... Sinong magaling sa swimming? Magaling sa swimming. Swimming, yung gano'n. So, meron ding mga magagaling sa javelin throw. Sino marunong sa javelin throw? Unique yun, di ba? Kasi yung huling gumanon, alam niyo yung mga meme sa Facebook? Yung mga unano. Toothpick. Ay, hindi ganun. Ano. Naniniwala po ako, everyone na kinate ni Lord has their own gift in doing something. Di ba? Maybe kayo po yun, magaling po kayo sa basketball, magaling po kayo sa volleyball, sa badminton, sa kain. Oh. Balik talaga sa kain. Ano? So, may mga abilities na binigay si Lord sa mga tao which madalas sa atin ay meron yung iba at madalas din na wala din yung iba. So pag sinabi po nating abilities of men, this refers to our capacities, our skills, our talent, our expertise, and our potential. So yun po pag sinabi nating abilities of men. Since yung series po natin is talking about the abilities of God or abilities of Jesus Christ, so which means hindi po yun. Which means magkaiba. Which means hindi po itong detalye na to. Kasi pag sinabi po nating abilities ng ating Panginoong Jesus, it refers po sa kanyang attributes, particularly and characteristic of His
own. Meaning, siya lang yung meron nito. Pero, di ba sabi sa Bible, sa Genesis chapter 1:26, and God said, let us make man in our image, after our own likeness. Sinasabi ng mga ibang preacher na, ay, kagaya mo si Jesus. Kasi created ka in His own image. So kung anong kayang gawin ni Jesus, kaya mo ring gawin. Ang daming mga katuruan na sinasabi nila, Jesus can exercise or can give love, have mercy sa mga tao. Jesus have that righteousness. He has that goodness. He is just. He is also a spirit being. He is holy and He forgives. Sabi ng mga ibang mga teachers, tayo daw na mga tao can acquire these things, which is pwede. Tama, di ba? We can acquire this. Pwede tayong magmahal. Pwede tayong magbigay ng mercy. Meron tayong imputed righteousness. Yung goodness natin ay nanggaling sa Panginoon. Yung pagiging just natin, ang pagbibigay ng husga o ng pagbibigay ng judgment in certain things, meron tayo niyan. And also, tayo ay spirit being. And we also have the holiness that given to us by the Lord because we are been separated. And then, bilang mga Kristiyano rin, natututo rin tayo mag-forgive. Diba? Sa mga taong nagkasala sa atin. So sabi ng mga ibang preacher, if you acquire this, since si Jesus meron ito, at meron ka din, so pwede mong sabihin yung, na ikaw ay isang small God, na ikaw ay isang Diyos. How come? Paano? Paano, di ba? But in reality, tinuturo po yan. Tinuturo po yan sa ibang mga simbahan, especially in the United States. At also, even sa Pilipinas, may narinig na rin po ako, na if you have something, that abilities of Jesus Christ, since you are created in the image of Him, the image of God, kapag meron ka niyan, pwede mong sabihin na isa kang Diyos. Diyos ba tayo? Pagdating sa Bible, pagdating sa Bible, in the internet, napakarami na pong mga preachers na nagtuturo nito. And maybe you're isa po kayo sa mga subscribers po nila. Kasi to be honest, ang ganda pakinggan eh. Ang gandang pakinggan na since we have this kind of abilities ng Panginoon, ay pwede na rin tayong tawaging Diyos. At sila po ay, eto. We have Stephen Furtick sa Elevation Church. Marami na po siyang, I saw 2 to 3 videos po niya that he was saying na as Christians, as elect, yung mga pinili ng Diyos, you can call yourself as kasama or kalibel ng Diyos. So, alam niyo na po yan. Sino si Stephen Furtick? They have the Elevation Church and they have the Elevation Music. Recent nila yung Praise the Lord, oh my soul. Yan. Yung simbahan po nila yon. Yung gumawa ng kanta na yon. Then, we have Bill Johnson. Si Bill Johnson is yung founder ng Bethel Church. Sikat sa kanila is yung Goodness of God. Yung Goodness of God, yung tawag doon, yung asawa ng kanyang anak na si Jen Johnson, hindi yung anak niya pala lalaki, yung kanyang panganay, asawa niya si Jen Johnson, yun yung kumanta ng Goodness of God. So, authored po yan. Yung simbahan nila is sa Bethel. Okay? Then, sino po ito? Si Joyce Meyer. Isa po siyang televangelist. Meron po silang TV show. At nagtuturo din po sila ng kapag ikaw ay pinili na ng Diyos, kapag, their logic is this. Kapag yung dalawang aso, they get together, ano yung kakalabasan? Aso. Tama? Kapag yung pusa, they go together, anong kakalabasan? Kuting. Same kind, di ba? So they have that concept. Kasi sabi ni Lord kanina, let us make man. So let us make man. Sabi ni Joyce Meyer, ano kakalabasan? Aso, pag aso, lalabas ay aso. Pusa at pusa, lalabas ay pusa. What if kung Diyos? Diba? Obviously, Diyos. Yan po yung kanilang katuruan.
And then we have Benny Hinn, the very famous Benny Hinn. Siya po talaga yung sikat ng charismatic religion. So si Benny Hinn, siya din po yan, they have that kind of concept na kung saan ang dami pong naloko. Ang dami pong naloko. When I tried to search on their website, nagulat po talaga ako on these details. So, weekly attendance sa kanilang church services, both online and live, sa kay Stephen Furtick, 14,000. Tapos sa kay Bill Johnson sa Bethel, ito, ano lang po ito, sa kanila lang pong simbahan yan. Hindi ko makita yung details ng kanilang online. And then, sa every time nag-show si Joyce Meyer, merong at least 16,000 weekly attendance. At nung crusade ni Benny Hinn, ang dami po sa Amerika noon. Nung una niyang crusade, 370,000. Pero, kung titingnan niyo po if those people, those numbers, maniniwala sila na sila ay Diyos, imagine niyo na lang po, ilan na sila ngayon na Diyos natin. Diba? Ang dami na. Ang dami na. Kaya nakakagulat that people or Christians that were being deceived ba? Na-deceive ng kaaway. Yes, kasi hindi po pwede magkamali yung Bible kasi sabi ng Bible, mag-a-arise yung mga false teacher, yung mga false prophet, tataas yung numbers nila, dadami yung madideceive nila, at even the elect himself, madideceive sila. And there are one of the proof na ang dami na nga pong talaga. Tama at tama ang Bible. Pero sinasabi ni Lord, yung abilities ni Jesus Christ doesn't being acquired by men. Hindi po pwede yun dahil yung divine attributes ng Panginoon which man are not capable of possessing in any degree. So in any certain point, kahit 0.0001 pa yan, kahit 0.1 or 0.01, hindi po natin ma-acquire yun. Okay? Dahil ang abilities ng Panginoon are only intended for Him and not intended for His creation. Okay? So yung ating pong title today is The Abilities That Prove He or Jesus is God. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, Father, we thank you, Lord God, for giving us this privilege, O Diyos, na makilala po ang inyong banal na anak, Lord God. Thank you for sending us Jesus Christ. And as we listen and as we hear your word, Lord God, ikaw po ang kumausap sa amin. Ibigay niyo po ang dapat po naming matutunan. Ibigay niyo po sa amin, Lord God, ang tamang focus, Lord God, yung attention, Lord God, para, Lord, maintindihan po namin, Lord God, yung mga abilities mo, Lord God, at turuan mo po kami, O Diyos, on how to understand things, Lord God. It may be malalalim, Lord, yung mga points mo for today, Lord God, but we believe, O Diyos, na ikaw, ang banal na Espiritu, Lord God, ang magtuturo, mag-illuminate, Lord God, sa amin for us to fully grasp the things, Lord, na ituturo mo for today, Lord God. Lord, maluwalhati ka, madakila ka po namin sa aming, Lord, paglapit sa iyong banal na Biblia, Lord Jesus. Thank you so much, O Lord, in Jesus' name. Amen! Amen and amen. Okay. Ready na? Okay. The abilities of God, abilities that prove Jesus na ay Panginoon. Number 1, He is eternal. Okay. Ang tao ba ay eternal? Yes or no? Okay. Pero, di ba, meron po tayong body, soul, and spirit. Asan yung namamatay dyan? Body and soul. Yung soul po, it's composed of our will, our emotion, and our intellect. So kapag nag-decay po yung katawan, nawawala din po yan. What remains is our spirit. Okay. So pag sinabi po nating eternal, ito po ay walang hanggan. Yung point natin na yun,
we look forward sa future kasi eternal. Pero hindi natin nakikita yung pagbalik natin doon sa past. Hindi natin nakikita, ay, eternal ba for future lang? Hindi ba namamatay sa future? O hindi? Saan kaya siya nagmula? So the word eternal, both po yan. Both po yan, na siya yung pinagmulan at siya rin yung Alpha and Omega. Okay, so basahin po natin sa Isaiah 9:6. For unto us the child is born, unto us the child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Asan po yung eternal dyan? The Everlasting Father. Hindi ba contradicting yun, Kuya Jess? Bakit Everlasting Father? Hindi naman Father si Jesus. We have the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tama? Kuya Jess, hindi ba yun? Yung tinutukoy, this is a prophecy by Isaiah. Nung ipinanganak si Jesus Christ, yung prophecy na to was mentioned 700 years bago siya ipanganak. Okay? So, imagine niyo po na prophesy na si Jesus ipapanganak. Unto us a child is born. Saan siya pinanganak? Sa Bible quiz? Sa Bethlehem. Okay. So, nung ipinanganak siya, ito yung title sa kanya. He is a wonderful counselor, the mighty God, and the everlasting Father. Ano po ang ibig sabihin ng everlasting Father? Since this is the word eternal, yung ibig pong sabihin ng everlasting Father is the Father of ages. So when we say ages, that refers to the time. So He is the source of controlling all of time and life. Hindi pa yun, Kuya Jess? Di ba isinilang lang siya nung 4 BC? Paano natin masasabi na Father of all ages at siya yung humahawak ng buhay? Let's go to 1 John 5:11. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. So meaning, yung eternal life na sinasabi kanina, nagdi-describe sa Kanya, yung eternal life, or yung this life, this refers to the eternal life. At saan makukuha natin? Sa Kanyang Son. So which means, ang ating Panginoon was the author, was the one that controls the time and the life. Nagigets? So try pa natin papasimplify. Simplify po natin sa isang timeline. So this is the time. Okay? Ayan, yung puting yan. Yan yung time. Then bibigyan natin ng mga event. So, this is the creation. Ilang araw yung creation? 6? So, nag-day off si Lord. Creation is only 6. Okay? Because 7 is what we call the rest day. Creation is mainly 6. Okay. So, creation yan Ilang araw ang creation which equivalent sa oras ng tao, hindi nabanggit. Okay? Kung gaano man yun kahaba, kasi sabi ng Panginoon, by His word By His word. So, nangyari lahat. Hindi natin wala kasi sa Bible, hindi na nasasabi kung after 24 hours ba, nagkaroon ng another word si Lord na let there be firmament on the second day. Kasi on the first day, sabi niya, let there be light. Okay? Pero hindi na may mention yun sa Bible kung yung day ba ng Panginoon was the same as the day of man during the creation, on the creation. So imagine, 6 days dito yung creation. Nandun na ba tayo nun? Sino yung nandun na? Wala pa? Wala pa. Okay, this is the death of Jesus Christ. Okay? That is AD 33. Ito. So, 2024, ito yung present. Nandito tayo ngayon, Imagine, okay? Just imagine. Umabot tayo sa 2300 na era. Okay? Ewan ko kung may buhay pa, hindi ko alam. Pero example lang yan sa timeline. Pagdating dito, okay, may mangyayari pa dito mga tribulation, this and that.
Pagdating dito na yung dulo sa Bible. Sa Bible, this is the end. Yung pagkakaroon ng New Jerusalem or yung New Heaven. Okay? To those na mapipili ni Lord, those who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, at maliligtas po sila sa eternal damnation, na yung penalty is the lake of fire. Because magkakaroon po ng white throne judgment. So yung mga maliligtas ay maisasama sa New Jerusalem. At yung mga hindi maliligtas, yung mga finosake yung ating Panginoon, yung mga hindi naniwala sa Panginoon, ito po yung kalalagyan nila. Okay? So this is our time and this is the time frame. Okay? So makikita po natin dito, bago yung creation, may time pa. Okay? Meron pang eternity past. Saan ang galing yung eternity past? Sa Bible po, meron pong tinatawag na, or mas nauna sa atin, na create, which is the angel and the heaven. Okay? Create po ng mas nauna yon sa creation. Hindi po magkasabay yon. Sa Book of Ezekiel, mas nauna po silang i-create, yung mga angel. So meaning, bago may creation, may oras. May oras pa na na empty. So matatanong tayo, buhay na ba dito si Lord? If He is controlling the time and the life, so which means, correct, that before the creation, yung time na ito, di ko alam kung gaano yan kahaba. But the eternity past is napakahaba, and the Bible says, hawak yun ni Lord Jesus Christ. Now, move tayo sa future. Starting dito, possible na hindi na tayo buhay. Pagdating dito, maybe as Christians at sa mga hindi po nakatanggap sa Kanya, dalawa lang po yung patutunguhan. May it be heaven or may it be hell. Ngayon, pagkatapos po ng judgment na yan, may eternity future. Kasi, kung ano po yung inyong pinili, ngayon, magre-resulta po yan kung saan kayo madidestino at the end of our life. So, yung time na po na yan, yung endless time, yung future na yan, yung oras na yan, hawak po yan ng ating Panginoong Jesus. So, which means, yung pagiging eternal ng Panginoon is medyo malalim intindihin. Diba? Hindi natin fully maarok na at the beginning of time at sa dulo ng time, He is existing. So when the Lord said He is eternal, He is really eternal at hindi natin yan magagrasp. Pero somehow, nandun yung idea na He is existing from before until to the future. Nagigets? Masakit ba? Nagigets po? Okay. So ayan. So nandun na siya sa eternity past, nandun siya sa present, at nandun siya sa future. Okay? Next. He is omnipresent. He is present everywhere. Naniniwala po ba tayo doon? He is present. So if He is present everywhere, nandito po ba siya sa dahon? Diba? Sabi natin, naniniwala tayo na si Lord ay everywhere. Nandun siya. Nasa banyo, nasa kuweba, nasa mall, nasa bidyokehan, nasa saan pa? Sa basketball court. Because sabi natin, He is everywhere. Ngayon tanong ko, nandito ba siya sa dahon? Nandito ba siya sa microphone? Nasa pulpit ba siya? Overseer? Hindi po. That is a sin. Isa po yung kasalanan na tinatawag na pantheism. Yung pantheism po, we try to put our Lord in a certain box. Na nilalagay natin yung ating Panginoon na kung saan the Lord is working beyond that. Sa nai-imagine natin. Okay? When we say the Lord is everywhere, that doesn't mean na papasok siya sa papel. Kasalanan po yung ganyang pagtuturo. Okay, explain po natin. So Matthew 28:18-20, ito po ay Great Commission. Okay, sabi ni Lord, and Jesus came and spoke to them, saying,
All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Okay. Meron bang conflict dito? Sa salitang ito, I am with you always. Nung sinabi ito ni Jesus Christ, buhay pa siya. Buhay pa siya. So, kapag sinabi ba niyang I am with you always, He will be there physically? Kasi omnipresent siya. He is everywhere. He will be there spiritually. Nice. Nakikita ko yung, ano tawag doon? Yung ganyang sa noo. Curious yan. Maganda yan. Okay. Move on tayo. Matthew 18:15-20. I will explain later po. This naman, yung correction sa isang brother na nagkasala. So this is a reconciliation verse. Titingnan natin kung ano naman yung sinabi ni Jesus Christ dito. So kanina, sa chapter 28, this speaks about evangelism. This speaks about sharing the word of God. This speaks about sharing the right gospel, sharing Jesus. Okay? Sabi niya dito sa pag-share, I am with you always. Okay, dito naman. Moreover, if your brother sins against you, kung nagkamali ang iyong kapatid, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. And if he refuse, okay, yung taong nagkasala, to hear them, tell it to the church. Sabihin nyo sa inyong panambahan. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and tax collector. Assured, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ito, medyo namamali din po yung pag-interpret nito. Na kung ano yung sabihin mo dito sa lupa, mangyayari yan sa langit. Hindi po ganun yung concept nun. Okay. Again, I say to you that if 2 of you agreed on earth concerning anything that they ask, it will be done. It will be done for them by my Father in heaven. So, hindi po ito yung dalawang verse na to. Hindi po ito decreeing things. Na kung sasabihin mo, it will go to existence. Hindi po yan. Kasi yung verse po niyan ay patungkol sa reconciliation. Very good. So, eto na, yung last verse ni Jesus Christ. For where 2 or 3 are gathered. So, yung witnesses na yung kanina. Gathered in my name, I am there in the midst of them. Sabi kanina dito, I am with you always kapag ikaw ay nagsishare. Nagsishare ng salita ng Diyos. Pagdating dito, kapag merong reconciliation na nangyayari, ang sabi dito, I am there in the midst of them. Okay. So, sino na po na nag-share ng salita ng Diyos to a stranger? Did Jesus appear to you? Kasi pero sabi ni Lord, di ba? I will be there. What is the meaning of that? Yung ibig pong sabihin, I am the midst of them, hindi po yan yung physical. Hindi po yan yung physical na magpapakita si Jesus Christ. Every time na magpapakita po ang ating Panginoon, ayan po, si Jesus Christ, okay, yan po ay tinatawag na Christophany. Okay, and that's the technical terms. But it speaks about the power of the presence of Jesus Christ. Kaya just paano nangyari yun? Buhay pa siya rito. Buhay pa siya nung sinabi niya to. Ito, at saka yung kanina, ito, I am with you always, buhay din po siya. How come? Paano ka maniniwala doon? Na nandun ako kapag nag-aayos kapag nagsishare at kapag nagkakaroon ng problema sa church, nandun ako. Paano nangyari yun?
You must believe in the power of the presence ng ating Panginoon. That's how ganun yung pagiging omnipresent ng ating Panginoon. So, omni means all, and present means everywhere. So, He is present everywhere. Okay? Imagine niyo, no? Ang kanina, eternal. Ang hirap intindihin ng pagiging eternal ng Diyos. And now, sinasabi ng Panginoon na He is omnipresent. At ang hirap din i-imaginein na, kapag nag-aayos yung dalawang, there's a quarrel inside the church, and then sabi ni Lord, I will be in the midst of them. If you will try to think it literally, hindi po yun. But kapag maintindihan po natin yung purpose kung bakit sabi ni Lord in the church set up, it's because He is the head of the church and He has the authority on His church. Yan po yun. So, next po natin is He is omnipotent. Again, omni means all, potent means power. So, He is all powerful. Ito, sinabi po ito ni Paul. By the way po, nagigets niyo po? Amen. Sige. So, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipay, sa Philippians 3:20-21, our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His? This is Jesus referring to His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Him. Meron po tayong physical body. Okay? Physical po ito. Nasusugatan. Kapag nahilom yung sugat, peklat. Kapag meron din po tayong mga pimples na kapag tiniris, peklat. Pero salamat sa kay Bikibelo at napapakinis yung ating mga fishngi. Okay, so let's try to understand this. Gaano ka-imposible yung vile body gagawin niyang glorious body? Sinong nakakagawa na kaya niyang i-transform yung kanyang body into something else? Yung lumilipad kapag gabi? Iba yun. Yung nagtatransform into hayop, wala ba rito? How impossible is this? Imagine niyo po the term is glorious body. Okay? So, yung concept dito, Jesus will change our physical body into glorified body or tinatawag na incorruptible body. Explain ko po yan. Okay. Yung ating physical na body, makakaranas ng kamatayan, ng death, ng sickness. Sinong hindi pa nalagnat dito? Robot ka kapag hindi ka na nakaranas ng sickness. Kahit nung bata ka, tapos hanggang sa edad natin ngayon, pag hindi ka nakaranas nun, may mga piyesa yung katawan mo. So tired. Sinong hindi napapagod? Si Kenneth lang kasi hindi naman ito natatrabaho eh. So pain. Sinong hindi nakaranas ng pain? Gano'n kasakit yung pain? Masakit yun. Maipit ka nga sa pinto eh. Yung kamay mo, di ba? Ang sakit na nun. Wounds. Sino nakaranas ng malaking sugat? Malaking sugat Gano'ng kalaki yung sugat niyo po? Ganyan. Ay, ang hirap lagyan ng band-aid yun. So our body can experience these things. Hunger, sino po hindi nagutom? Wala, di ba? Mamaya kain po tayo. So nakaranas ng init, makakaranas ng init at taglamig. Burn with fire, naranasan po natin. Mag-decay. Mag-decay na ikaw ay buhay. Hindi, may sakit ng ganyan eh. Pag may mga sugat na medyo hindi ko alam kung ano. Di ba meron yun, te? Okay. And then, yung ating physical na katawan, of course,
Tahimik lahat, di ba? Tahimik lahat. Dahil all of us are entitled and we have committed sin. Yung physical na katawan na po na to natin, ating katawan, experience all those things. Sabi ni Lord kanina, gagawin ko yung glorified body at incorruptible body. Ito po yung ibig sabihin yan. Gagawa po, or gagawin niya ng Panginoon, He will change it into a glorified body na yung body na yan, hindi makakaranas ng ganito. How possible? Hindi ko po alam. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoon. That when the time comes, sa mga nakatanggap sa Panginoon, sa mga nagsisi, sa mga nagrepent at tinalikuran ng kasalanan at hindi na namumuhay sa kasalanan, they will be changed. Their body, their physical body will change into this na kung saan hindi na po tayo makakaranas ng lahat ng ito. How powerful si Jesus Christ? Sobra. At we can never fathom or we can never grasp His power. Okay? So, ano po yung number 1? Eternal. Omnipresent. Omnipotent. He is perfect. Which means, every time nung nagmamat quiz, nung science quiz, yung mga element na quiz, yung mga periodic table, si Lord lang naka-perfect nun. Ganun ba yun yung meaning? Ganun ba yung meaning nun? Yung feeling natin, perfect siya kasi hindi siya nagkakamali? No. That is not, wag nating ilagay lang doon yung concept ng Panginoon na pagiging perfect niya. Okay? It's a different story. Sabi ni Paul sa mga taga-Colossae, sabi niya, for in Him dwelleth all the fullness of Godhead. Dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and we are complete in Him, which is the head of all principality and power. Naintindihan po natin? Ako nga, nahirapan dito eh. Explain po natin kung ano po yung ibig sabihin ng dwelleth of all the fullness of Godhead bodily. Hindi po yan, yung pag sinabi nating perfect, ay hindi na siya nakakagawa ng kasalanan. Hindi lang yan yung ibig sabihin ng perfect. That's one of the things na kayang gawin ng Panginoon. And we will also understand that He is the head of all principality and power. So pag sinabi po natin Jesus Christ is perfect, He is totally complete. Nothing missing, nothing needed. Sunod is, He is sufficient. Sufficiency of Christ sa lahat ng bagay. Perfect in authority in all created creature, both visible and invisible. Ngayon, this is how I will explain this. Kailangan ba tayo ni Lord o hindi? Sabi natin kanina, nothing missing, nothing needed. Kailangan ba nating purihin si Lord para siya'y maging Diyos? Sabi dito, totally complete na ang ating Panginoon. Okay? So, kailangan ba nating magbigay ng tithes para siya'y maging Diyos? Kailangan ba nating magpuri sa Kanya? Kailangan ba nating makinig ng salita na para siya ay masabi lang natin na perfect? Hindi. Dahil He is totally sufficient. Sumimba ka man sa Kanya o hindi, Diyos pa rin siya. Magbigay ka sa Kanya ng tithes o hindi, Diyos pa rin siya. Mag-worship ka sa Kanya o hindi, pumunta ka sa simbahan every Friday o hindi, mananatili siyang Diyos. So tayo bilang tao, kailangan natin ang isang Diyos. Pero ang isang Diyos, kagaya ni Jesus Christ, ay hindi po kailangan tayo. Hindi po niya tayo kailangan para tawagin lang siyang kompletong Diyos.
Naintindihan? That's how sovereign the Lord is. So, nung kabataan po niya, sa Bible, sinasabi sa Bible, na madalas siyang makita sa mga synagogue. Alam niyo po yung synagogue? Ang synagogue, ayoko na ma-joke. Yung synagogue po, way back in the Bible times, ito po yung lugar na kung gusto mong makinig ng mga political views or religious views, pumunta ka lang po doon. Hindi po yan church, ha? Hindi po yan church. Hindi yan temple. Magkaiba yung synagogue sa temple. Okay? Sa synagogue, doon po madalas dinedebate si Jesus Christ kasi doon siya nagtuturo. Tapos, if you will teach there, you are entitled to be questioned. Okay? Tatanungin ka, susuriin ka kung tama ba yan yung magdedebate po kayo doon. That's the synagogue. But also, nagpipray din po sa lugar na yon. Pero magkaiba naman po yun, yung temple. Yung temple po kasi sa place of offer. Nag-offer po yung mga tao doon at nagpipray. So, si Jesus Christ, nung 12 years old pa lang siya. Okay? He was young, kagaya ko. Napakabata pa niya. Nandun siya sa synagogue, ha? Nandun siya. Nakikipagdebate siya. Nagtuturo siya ng salita ng Diyos. Nakikipag-usap siya dun sa mga Sanhedrin, sa mga Pharisees, patungkol sa Kanya. So, kailangan ba, since he is 12 years old, kailangan ba ni Lord pumunta doon para magkaroon siya ng spiritual growth? He is 12. Ngayon, yung isa pa doon is Jesus mentioned the book of Isaiah, the book of Zephaniah, the book of Deuteronomy, the book of Exodus. Binanggit niya po yun. Binanggit na yun. At tanong ko, kailangan ba ni Lord ng Bible para siya ay magkaroon ng spiritual growth? Yung tinuturo po sa atin ni David Hacking is kailangan po nating maintindihan that we should not think na ka-level lang natin ang ating Panginoon. Yes, He is 12 years old. But being at 12 years old, kaya ba nating makipagdebate sa mga Sanhedrin, sa mga Pharisees? Those are teachers of the law. Matatalino po yung mga yun. Nag-aral po yun sa Alexandria. Nag-aral po yun ng mga malalalim na mga katuruan. They memorize even the 613 laws na binigay ni Moses. In conclusion po sa bagay na yan, Jesus didn't need anything to grow spiritually. Baliktad po. He doesn't need a pastor. He doesn't need the Bible. Kasi po, meron naman pong papel dati. Pero yung printing press, na-develop po yan noong 1450. So meaning, wala pa po talagang physical na mga Bible na naka-bookbind, na talagang naka-separate na siya as Bible. Wala pa po that time. And perfect in all aspects. So ang ating pong Panginoon, pag sinabi pong perfect, doesn't teach us na hindi siya nakakagawa ng kasalanan, but it speaks about the total aspect ng Panginoon. He is totally complete, totally sufficient, is perfect in authority. Pag sinabi po nating visible and invisible, this invisible refers to the spiritual being. So, merong authority si Jesus Christ sa mga spirito. Meaning, yung spirit being na yon, those are the malak. Those are the angels na create niya. Okay. What's the first one? Eternal? Omnipresent? Omnipotent? Perfect? Panglima, 6 lang po yan. Panglima, He is unchangeable. So, immutability of God. Akala kasi natin, yung immutability is nakapaloob lang siya sa salitang love. Sabi natin, hindi, mahal ako ni Lord because si Lord, hindi siya nagbabago noon, ngayon at kailan pa man. Pero kagaya po ng He is perfect, namamali po tayo ng concept doon. So, sa He is unchangeable, I will explain. For I am the Lord, I do not change. Anong ibig sabihin
ni Lord na hindi siya nagbabago. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. And also, pagdating naman sa New Testament, kasi po ito sa Old Testament po ito. Sabi niya sa Old Testament, hindi ako nagbabago. Pagdating sa New Testament era, sabi niya, remember them which have rule over you, that refers to the masters, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the outcome of their conduct, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Paano kaya yun? Paano kaya maintindihan natin? Sabi niya dito, I do not change, pero anong aspeto? Saan siya hindi nagbabago? Tapos, pagdating sa New Testament, the same ako, sabi ni Lord. The same siya kahapon. I mean, sabi ng author ng Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung pagiging the same o yung mga bagay na hindi nagbabago sa Panginoon is yung mga nauna ko nang naibanggit. Those are His attributes. Hindi po yun na it speaks about the things na nangyari doon sa Old Testament. Bibigyan ko po kayo ng example. Sabi sa Exodus, yung lalaki ay hindi pwedeng makipagrelasyon sa isang lalaki. Okay? That was, pagdating sa Exodus yun, that was old times. Pagdating sa New Testament, ang tawag na po doon ng ating Panginoon, abomination na. Kasuklam-suklam na. So yung ibig sabihin ng mga hindi nagbabago, that refers, number one, to the holiness ng Panginoon. So pag sinabi ng Panginoon na kasalanan, yung meron ka ng asawa, tapos makikiapid ka, yung sabi, o yung pagpatay, yung pagsinungaling, yung hindi paggalang sa ating mga magulang, pag sinabi yun ni Lord, it will remain dahil kinamumuhian ng Panginoon ang kasalanan. So dahil yung kanyang attribute, siya ay banal at hindi yun nagbabago. That's how we understand. He doesn't change to judge sin, for He hates sin. Ba yung very famous, hate the sin, love the sinner. Kamuhian mo yung kasalanan, pero mahalin mo yung nagkasala. Tama? Tanong, sino yung pinapadala sa impyerno? Yung kasalanan o yung nagkasala? So, hate the sin and love the sinner? Diba? Mali. Yung concept na yon na hindi mo pwedeng dun ka lang sa kasalanan, but kailangan mo siyang itama. Yung sinner na nakagawa, kailangan mo siyang turuan. Kailangan mo explain sa kanya na ang Diyos natin ay banal at kinamumuhian niya ang kasalanan dahil magkakaroon niya ng hustisya. Magkakaroon niya ng consequences dahil judge ang ating Panginoon. So kapag naiintindihan natin yon na hindi siya nagbabago, this doesn't just coincide in the word love. It refers to His all aspect or attributes na kapag siya ay banal, meaning galit siya sa kasalanan at ipapadala niya sa impyerno yung mga makasalanan. But to those na magsisisi, but to those na tatanggapin ng Panginoon, magbabago ang kanilang buhay at sila ay babaguhin ng Panginoon, the sanctification, and they will experience yung sinasabi po natin kanina, yung New Jerusalem. But for those na sinabi po natin na mananatili sa kasalanan, may resulta po sila. Yung sa may kalalagyan po kayo. May kalalagyan yung mga tao na gumagawa ng kasalanan. Dahil He doesn't change His attributes. Yun po ang ibig sabihin na pag sinabi po nating He is unchangeable. Okay? So lastly, number 6, He is incomprehensible. Naintindihan po ba natin yung message today? Okay, so, incomprehensible. Comprehensible. Sa Tagalog, mahirap intindihin. Mahirap maunawaan. Yan po yung ating Panginoon. Okay, basahin po natin sa Romans 11:33. Oh, the depth of the riches,
both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable, hindi siya mag-google. Kasi unsearchable eh. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. For who has known the mind of the Lord? And who has become His counselor? Sino yung may alam ng iniisip ng Panginoon at sino yung counselor, advisor? Sino, may advisor ba yung Panginoon? I don't think so. And who has the first given to Him, and it shall be repaid to Him, for of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Napakasarap po na mabasa sa Biblia na meron tayong Diyos na hindi natin ka-level. Imagine niyo na lang po, kung yung Diyos natin ay tropa natin sa inuman. Diba? Ang baba nun. Ang baba ng Diyos natin. Kung yung Diyos natin ay katrabaho lang din natin, ang baba din ng level ng Diyos. Pero sabi sa Biblia, ang ating Diyos is incomprehensible. Both of the wisdom and knowledge of God, hindi mo yan masisearch. Hindi mo maintindihan kung paano nagwi-work si Lord. Nalala niyo po si Job? Nalala niyo si Job? Nawala yung kanyang mga hayop, nawala yung kanyang mga anak, namatay. Tapos, nagkaroon siya ng sakit. Tapos, tinakwil siya ng kanyang asawa. Tapos, nagtanong siya kay Lord, Lord, bakit nangyayari to sa akin? Lord, bakit ang dami kong problema? Lord, bakit bakit nandun na yung blessing, pero tinanggal mo, Lord? Job asked that question. Sabi ni Lord sa kanya, Job, nandun ka ba nung create ko yung mundo? Job, nandun ka ba nung create ko yung mga isda? Nandun ka ba nung create ko yung mga ibon? Imagine niyo po yung finite na utak ng tao, gusto nating maarok o gusto nating maintindihan kung bakit nangyayari yun sa atin. Pero sasagutin tayo ng Panginoon ng mas malaki pa doon. Sa iniisip natin, bakit siya tatanungin ng Panginoon? Nagtanong na siya eh. Lord, bakit to? Bakit ang dami kong problema? Bakit may anak ako pero namatay sa trahedya? May asawa ako pero tinalikuran ako ng aking asawa. Tinanong niya yung Panginoon. Sabi sa kanya, Job, wala ka nung create ko yung mundo. Job, wala ka nung create ko yung mga isda sa dagat, yung mga ibon na lumilipad. Wala ka dun, Job. Which means, bilang isang tao, we need to understand our status bilang isang creation. Na kailangan nating intindihin na mayroon tayong isang napakalaking Diyos. And instead of questioning Him, rely on His power. Rely on the goodness ng ating Panginoon na yung pagja-judge ng Panginoon is always fair. Because that is a righteous judgment. Hindi yan kagaya ng tao na nadadala tayo sa emosyon, nadadala tayo sa problema, kaya tayo minsan nakapagsabi ng kung ano-ano. Pero yung pag-judge ng Panginoon, napaka-pure po yan. So, pag sinabi po nating incomprehensible, it speaks about these things. The finite, yun po kasabi ko kanina, the finite mind cannot contain the infinite. Pag sinabi po natin incomprehensible, this speaks about minsan bypassing. Ano po ibig sabihin nun? Number one, healing. Okay. Yes, naintindihan po natin na yung katawan natin kapag nasusugatan, nagsi-self-heal. Tama, kusa yon. Kasi nakadesign yun eh. Yung katawan to heal. Pero, paano po natin ma-explain yung mga nasa severe stage tapos biglang nag-heal? Example, yung bulag inborn. Inborn siyang bulag, tapos ginamot ng ating Panginoon, nakakita. Yung 38 years old na lalaki na hindi makalakad, pinatayo ni Jesus Christ. Paano mo ma-explain yun? For 38 years, hindi siya nakakalakad. So there are things na pag sinabi po natin incomprehensible in His healing,
yung healing ng Panginoon ay hindi na niya kailangan pumunta ng Habib. Hindi na niya kailangan ng doktor, hindi na niya kailangan ng gamot. That's the normal process, di ba? Kailangan natin ng doktor, kailangan natin ng gamot, kailangan natin ng medication para gumaling. Tama? But the healing of Jesus Christ is different. Kaya ba natin yon? Hindi. Hindi natin kaya yon. Authority over nature. There was this time na sa Bible, nung naglalayag sila sa Sea of Galilee, na may bagyo. Sabi ni Lord sa bagyo, yalaro, be still. Okay? And the nature obey. At imagine niyo po yun ha. Sino na po nakagawa nun? Si Kiboloy. Kasi hindi niya maligtas yung sarili niya ngayon eh. Hindi niya kayang palayain yung sarili niya sa kulungan. So, the authority over the nature, ito isa ding hindi mo rin marok. Paano napatigil yung ulan na normally sa dagat, malakas talaga ang ulan. Diba? Ang lakas ng ulan sa dagat. Pero, kontrolado ni Lord. So, praise God, no? Maintindihan natin. Wag na nating tangkain. Naintindihin pa yun, paano nagawa ni Lord. Siguro may mga codes, may mga secret things na ginawa sila. Wag na natin pong tangkain because it's incomprehensible. Authority over natural law and miracles. Ito po, binasa ni Kuya Mon kanina, the first miracle. Ano yung first miracle? Water into wine. Yung water, naging alak. So, the natural law, kapag gusto nating magkaroon ng alak, hindi lang natin kailangan yung tubig. Tubig is one of the components, pero hindi yan yung magbibigay ng lasa. Hindi yan yung main ingredients. Yung main ingredients is grapes. So, kailangan pa, sa natural law, kailangan muna ng other material. Okay, kailangan muna ng grapes. Okay, kailangan muna ng natural law. Kailangan muna dumaan sa natural process. Kailangan muna ng grapes bago magkaroon ng wine. Pero si Lord, from tubig, imagine niyo from tubig, tapos galon-galon yun. Ilang galon yun? 7. Basta maraming galon yun. Imagine niyo, paano ginawa ng Panginoon yung simpleng tubig, naging grapes, tapos nung tinikman, anong sabi? Isa ito sa pinaka-the best. Napakasarap. Pero hindi dumaan sa tamang proseso. Hindi dumaan sa natural law na dapat kailangan ng proseso ng fermentation, at yung fermentation, it will took days. Pero ang dali lang ginawa ng Panginoon. So imagine, then, the power over death. Ito po yung last. Kung kaya nyo po itong gawin, saludo po ako doon. Ako po, hindi ko po kayang gawin yon bilang isang tao. And I presume also na kayo din. Hindi nyo kayang i-resurrect ang inyong sarili. So yung power over death ay hindi rin po ito simpleng bagay. Sino po yung kanyang binuhay? Si Lazarus. 4 days na po yun. On the process na po yun ng pag-aagnas. Nagdidecay na po yun. Tapos, nabuhay. Yung anak ni Jairus na namatay, nabuhay din. Ano naman yun? Sa kay Lazarus kasi, araw na, 4 days. So yung kay Jairus naman, ilang minuto lang yung pagitan bago dumating si Jesus Christ. So, hindi question yung oras sa kay Jesus Christ. Pagdating naman sa death ni Jesus Christ, ilang araw po siya? 3 days? On the third day, magkaiba po yung pagbibilang nun. Tama? Natutuwa kasi yung mga noon nyo. Curious kayo. Okay, naalala nyo po yung naalala nyo po yung man of the cross? Di ba 3 po sila? 3 po sila, di ba? Yung isa, kinutya si Jesus Christ. Yung isa naman, Lord, kung ikaw nga ba ang Panginoon, ano sabi niya?
alalahanin mo ako. And the Lord responds, today, thou shalt be with me in paradise. Yung tao na yon, hindi dumalo ng BS. Hindi dumalo ng intercessory prayer. Hindi nag-praise and worship. Hindi dumalo ng Friday service. Wala siya nung Thanksgiving. Lahat wala siya. Pero, kapag napunta po kayo sa langit, tanungin niyo po yun. Makikita at makikita niyo yun. Kung dumaan sa hearing, tatanungin, uy, paano ka na dito? Paano ka nakapasok dito? Wala kang BS. Wala ka nung praise and worship. Diba? Hindi siya na-baptize. Paano siya ipabaptize? Nandun siya eh. Diba? You see? Pero, kung makita natin siya, yung sasabihin niya sa atin, dahil yung taong nasa gitna yung nagsabi, hindi niya sasabihin kung ano yung ginawa niya. Yung sasabihin niya sa atin, kasi yung taong nasa gitna na nakapako, siya yung nag-promise sa akin. That's how the power of the Lord is. So kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, kung tayo ay may mga mabibigat na problema na galing dun sa kasalanan na ginawa natin, the Lord assured us and the life. Kayang baguhin ng Panginoon. Kayang ibigay ng Panginoon yung eternal life kasi siya yung may author nun. Pero there is something din sa atin na in response na kailangan din nating gawin. Isa po ito na makilala po natin ang Panginoon and the Lord will works in our life. Kailangan po nating magsisi, kailangan po nating talikuran ng ating kasalanan at tanggapin ang ating Panginoon. Hindi po sapat yung pagdalo-dalo lang sa Friday. Hindi po sapat yung pagbibiis lang kasi hindi po pwede nating sabihin na gusto mo ikaw doon mapako. Naintindihan po natin yun na yung nag-promise sa tao na hindi dumalo ng biis, yung nag-promise sa taong hindi na nabaptize pero napunta ng langit, was the same God na sinasamba natin ngayon. Na kung saan, yung anim na to, He possessed those things. Imagine kaya purihin po natin ang ating Panginoon. He has all these things. At ang nakakatuwa doon at ang nakaka-bless doon, He proved all these things while He was man on earth in the days of His flesh. Tao siya nang sinabi niya yun. Yun pong nakaka-bless doon. Kasi human as we are, gusto nating maging ganito. Pero walang nakagawa. Tanging si Jesus Christ lang. So we have that blessed assurance na yung abilities ng ating Panginoon is napakaganda kapag naintindihan po ito natin. Na hindi po pwede natin lang i-simplified yung mga ka-abilities ng Panginoon. Incomprehensible po siya. At lahat ng ito ay hindi nagbabago. So napakasarap malaman yung mga abilities ng ating Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin.